buhatan. Sino ang mayor nyo? Ang mahusay na mayor. Napapagod na po kayo. Dito po sa bulo po, ayos na pa tayo. Malapit kayo ng palapit ah. Baka mamaya kayo na may hawak na microphone. Yung mga nakaupo, gusto po kayo. Gusto po kayo. Sila po yung pinakamaaga kaya sa VIP seats po sila. Baka gusto niyo po tumayo muna. Ito, joke lang. Yung mga nandito po sa bandang kaliwa, ayos na tayo ha. Baka maghahaponan na po kayo. Iksiyan ko na lang po yung mensahe. I love you! I love you! Sako pa naman! Sako pa! Nakating gabi tayo dito! Huwag naman ay. Ayan, sigaw na ikaw! Tahimik! Maririnig ka niya. Gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakita ko ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Ikaw mo sa akin. Tulog na. Ano ba yung scotch tape? Hindi, sinasadya ko talaga. Naglalagay talaga ako scotch tape dito sa iyo. Ayun po. Shout out kanino. Happy birthday ate! Mabuhay ka! Ito na cellphone. Ilang taon ka na? 16! Ha? Grabe po. Napakainit ng inyong pagtanggap sa giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po na iba. Nakakatawa ng puso. Lagi naman po, tuloy nandito kami. Alam mo, 2022, nag-focus din po kami dito. Kung di ako nagkakamali, dito po, pag gano'n naman tayo doon, di ba? Medyo iba yung setup natin. Ngayon, iniba naman natin yung layout. Ito naman tayo ngayon. Sa susunod, doon naman tayo, dito nakaharap. Ano iba-iba? Ayun. Ang layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po nang narating natin. 6 na taon, napakabilis na dumami. Yung kwento kanina nabanggit ni Kong Roman, di ba kanina, galing kami dito. Punta kami sa Nagpayong. Naalala niyo po yun. Nawala ng ilaw. Pero baka naman nagkataon lang. Hindi. Hindi mo po nagsabi. Pero hindi ko po makakalimutan. Noong isang gabi, malapit sa City Jail, yung sa bakanteng lote na nabili na rin ng city government. Pero dati private pa yun. Pero nag-official kami, sabi pwede daw kami mag-focus doon. 3 PM, araw pa, punta yung staff namin. Di okay, nag-house to house muna kami. Pagkatapos ng house to house, mga alas 6:30, palubog na yung araw, punta na po kami dun sa bakanteng lote. Pagdating po namin sa bakanteng lote, kanina, bakante talaga siya, clear. Pagdating namin dun, puno ng tricycle, kaparada saka yung pagparada ng tricycle, yung mga todo naman natin, diba pagpaparada, nakagilid, kaya dire-diretso sila. Magkakahilera. Hindi, pagparada ng tricycle, kalat-kalat. Sabihin, meron dito, meron doon, meron yan. Pero okay lang, walang problema. Dumarating na rin yung mga tao. Pero napansin namin, parang biglang tumigil yung tao, naka-pick-up truck lang kami. Paglabas ko ng sasakyan, kasampan na ako sa pick-up truck. Sabi ko, parang may kakaiba dito sa Nagpayong. Sabi ko, tinumbakan kami ng burak. 3 PM, 4 PM, clear. Anong nadarating kami, pagdating namin, puro burak na, may kasama pang bonus yun. Medyo iba talaga yung mga panahon na yun. Alam niyo, sa totoo, yung mga iba dyan, naging kaibigan din naman natin. Pero siguro iba lang talaga yung pinanggagalingan natin. Medyo nasana yung iba sa ibang estilo o kultura ng politika at pag-gobyerno. Na medyo hawak tayo sa leeg, medyo tinatakot tayo, nagkakaroon ng takutan, ng palakasan, magkakambal lang naman yan takutan yung palakasan. Pag malakas ka, walang problema, lahat nabibigay sa'yo. Pero pag nakatampuhan ka, pag nakitang nasa kalaban ka, ultimo pamaskong handog, hindi na ibibigay. Yan po yung sistema at kultura na tinalikuran natin noong 2019.
Ito po yung pagbabago. Kaya paborito kong halimbawa ng pagbabago, yung pamaskong handog. Simple lang na halimbawa, pero malalim po yan, lalo na para sa atin dito sa Pinagbuhatan, para sa atin sa lungsod ng Pasig. Pinakita natin sa pamamagitan ng simpleng simbolo na ito, na posibleng magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa sa atin. Pero siyempre, hindi tayo nagtapos doon. Naglinis din tayo ng pamahalaan natin. At alam niyo naman po, yung pinag-uusapan natin dito, hindi lang ilang libo. Hindi lang po ilang milyon. Kundi, bilyon-bilyong piso yung pinag-uusapan natin. Yung natitipid natin ngayon, na dating nabubulsa, dating nakasabi SOP, porsyento yan sa kontrata, na napupa, na binibigay ng mga kontraktor. Tinalikuran po natin yan. Giniba natin yung ganung klaseng kalakaran. Sa kasamaang palad, may ilan, kahit nakikita yung tagumpay po, nakikita yung pagbabago, ay ayaw dun sa tagumpay at pagbabago natin. Mas gusto po nilang umatras tayo, pabalik sa mga lumang kalakaran. Siguro hindi naman natin kailangan maging genius para malaman o para isip kung bakit kaya mas gusto nila dun sa lumang style. Siguro po kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Maaring sila yung nakaupo noon, maaring hindi sila yung nakaupo mismo, pero sila yung mga nangongontrata, sila yung may malalaking kontrata, alam na po natin yan. O sila yung malalapit nakadikit doon, malapit sa kusina, ika nga. Kaso ngayon sa Pasig, araw-araw naman po kami nag-iigot. Ang laki po ng lungsod natin, nasa 1 bilyon na po ang residente natin sa totoo. Nararamdaman po namin sa aming pag-iikot at sana nararamdaman din po ninyo na ang Pasigueño ngayong 2025 ay ayaw ng paatras tayo. Gusto natin pagdiretso. Paigtingin pa natin kung ano ang nasimulan na. Nandito na tayo eh. Tinalikuran na natin yung mga bulok na style, yung mga tradisyonal na politika. Yung politika na takutan, palakasan, kickbackan, yung nakatatak yung pangalan sa alam nyo na yun. Wala naman kayo nakitang project of Bigo Soto, di ba? Bakit? Kasi gusto natin, proud ng bawat isa sa project ng mga nananusog natin. Pag may nakita tayong pinagawang kalsada, Pinagbuhatan, nakailang inauguration po tayo ngayong taon pa lang. Ngayong taon pa lang, nasa 2 kilometers na inner roads, streets at drainage na inaugurate po natin. Ngayong taon pa lang po yan. Sa siguro mga 5 kilometers po ng po eh. Dito pa lang yan, hindi pa kasama yung sa ibang barangay. Pero ang gusto po natin, pag nakikita natin yung mga tagumpay na yun, mga accomplishment na yun, hindi natin isipin na, ay, ang bait ni Mayor, nagpagawa ng kalsada. Hindi po, tapos na tayo sa ganun. Ginagamit yung pondo natin, nagkakaroon pa tayo ng utang na loob sa mga politiko. Tapos na tayo sa ganung kabanata ng ating kasaysayan. Ngayon, pag may nakita tayong pinagawa, poste man yan ng ilaw, kalsada, scholarship, social services. Pag may nakita tayong ginawa ng pamahalaan natin, ay hindi dahil sa Mayor, dahil sa bawat isa sa ating mamamayan. Atin yan, project natin yan, Project of Pasig City. Nandito na po tayo ngayon. Tinatagulog na natin ng mga prinsipyo ng mabuting pagbubuti. Sinimulan natin noong 2019, marami na pagtagumpayan. Abutan ng pandemya, hindi naman tayo nagpagbayan ng pandemya. Lahat ng kayang gawin, ginawa pa rin po natin noong pandemya. Pero 2022, may napakagandang nangyari sa ating lungsod. Ang laking tulong po na binigyan niyo ko ng mayorya sa konseho natin, sa congressman. Alam lang po natin. Nakita naman natin kung paano magtrabaho ang isang Roman Rodolfo. Alam mo, pag hindi na po kayo naiinitan, basahin nyo rin po yung pamaypay ni Kong Roman. Matutuwa po kayo, kung hindi may inspire, mapaproud po kayo na yung gumawa ng lahat ng batas na yan, congressman ng Pasig City. Totoo po, sa totoo lang po. Pero 2022, hindi lang sa congressman, kundi pati sa vice mayor at konsehero. Ang hirap po kasi na padiretso tayo, nasa isang sasakyan tayo, yung driver gustong dumiretso, pero yung ibang pasahero gustong kunin yung manibela, gustong lumiko. Disgrasya po yun, mahirap po yun. Kailangan pare-pareho tayo ng misyon. Kailangan pare-pareho tayo ng layunin. Kailangan pare-pareho tayong padiretso, paabante,
kailangan pare-pareho po tayo ng mission dito. Hindi pwedeng paiba-iba. Paiba-iba, delikado po yan, disgrasya po yan. Kailangan magkakasama po tayo. Swerte tayo at pwede nating ipagmalaki ngayon ang ating Vice Mayor. Marami akong magandang pwedeng sabihin tungkol sa kanya, pero isa na lang po. Pinrofessionalize niya ang City Council natin. Alam niyo, muli po, ang dami kong pwedeng sabihin, ang dami kong pwedeng ikwento sa inyo, kumpara yung dati, sa ngayon. Pero sasabihin ko na lang po, napaka-professional. Tumaas yung antas. Ibig sabihin, pag may ordinansa, minsan may panukala na galing sa Mayor's Office. Ngayon, minsan may panukala na rin na galing sa konsyal mismo. Dati wala pong ganun. Dati, bibigay namin yung ordinansa sa mga konsyal, pipirmahan na lang. Ang problema sa ganun, paano kung hindi kami nakita? Kaya nga tayo may konsyal, kasi dapat pag-aralan din rin. Baka may nakita sila na hindi namin nakita. Ngayon po, yung mga konsyal natin sa panguna ng Vice Mayor, talagang nagtatrabaho din. Kaya nagiging mas maganda yung bunga. Mas nagiging maganda yung resulta o yung output. Vice Mayor natin, sa sobrang professional, alam nyo, pag may meeting kami ng 2 p.m., 1:59, nandun na. May meeting kami ng alas 8 ng umaga, 7:56, nandun na po siya. Yan po ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. At syempre, kasama rin natin ang mga konsehal. Vote straight, Giting ng Pasig. Hindi tayo papayag na paatras ang takbo natin. Dire-diretso lang tayo sa Pasig City. Dire-diretso po tayo mga kaibigan. God bless. Pinagbuhatan. God bless. Pasig City. Maraming salamat po. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Bold straight po tayo sa giting ng Pasig. Moto number 8 sa balota, Konsehala Angelou De Leon. Ating iboto ang number 10 sa balota, Consi Ryan Enriquez. Ating iboto ang number 13 sa balota, Consi Warren Inocencio. Muling iboto ang number 14 sa balota, Consi Maru Martinez. Ating iboto number 15 sa balota, Consi Boy Raimundo. Pinagbuhatan 1-4-3 na ang number 1 sa balota, ang ating Congressman Roman Romulo. Ang ating number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Ang ating number 3 sa balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Bold straight, Giting ng Pasig. Ayaw ka. Paalala po sa mga nandito sa lunahan, huwag po tayong magtulakan o pagbibigyan po ang lahat. Mainit po mga mahal, masikip, pawisan, adjust po tayo ng konti, usog-usog lang po tayo. Huwag po tayo magtutulakan, maraming salamat po. Lahat po makakapagpa-picture. Sige po, usog-usog lang po ng konti. Lalo na yung may mga hawak na bata, huwag na natin isiksik pa, hintay na lang po natin sa gilid. Maraming salamat po sa inyong lahat.